Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Bigyan nga po na inyo ng 2 thumbs up ang inyong mga katabi at sabihin nyong, you are Charito. You are blessed and highly favored of God. Praise the Lord. At dadako na po tayo. Ngayon po ay ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa ating mini-series In Christ Realities Part 5. And today, we are going to talk about being a new person inside. What does it really mean nga po ba? Na ano ba po ba talaga ang ibig sabihin pag sinabi nating ako'y bagong nilalang? Ako'y bagong tao na sa aking kaloob-looban. At ito po ang ating pag-uusapan. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga tao at mga anak mo na dinako mo rito upang sumama at sambahin ka at pasalamatan ka, O Diyos. Salamat po sa nakaraang oras ng aming pagsamba. Truly, Lord, ikaw ay banal at nakaluklok sa papuri ng iyong bayan. There is so much joy in your presence, O God. There is healing in your presence, Father. And patuloy, Panginoon, na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang pag-aaral na ito. At sa oras ng pag-aaral na ito, patuloy na idinadalangin namin ang lahat ng aming sasabihin at gagawin para lamang sa iyong kaluwalhatian, O Diyos, at para na rin sa pagpapala sa aming lahat, O God. Ito ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. The new person inside. Ito po ay ika-5 bahagi ng ating series na In Christ Realities. Ibig sabihin lang po niyan ay mayroon na po tayong napag-aralan na 4 na mga aralin. At bago po tayo magpatuloy, mabilis lang po ito, ipapaalala natin. Ano po ba yung 4 na yon? In Christ, number 1 is, in Christ I am perfectly loved by God. Okay. In Christ I am completely forgiven. In Christ I am righteous and holy. In Christ, nung nakaraang linggo, in Christ I am a child of God. Ayan po ang malaking katotohanan na ating natutunan at nai-enjoy na po natin yon, di po ba? Ang mga katotohanan na ito, na kung ang ibig sabihin lang na ikaw ay na kay Kristo. Ito ang pinakamahalagang katuruan ng bagong kasunduan. Dahil tayo ay na kay Kristo, dapat alam natin to kung ano ang nakapaloob sa atin. Alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo, ano nga ang kaya nating gawin? I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. And I can do what the Bible says I can do. Ngayon po ay ating tatalakayin ang being person, being a new person inside. Ang pagiging bagong tao sa loob. Ano po ba talaga? Ako ay bagong tao na sa aking kaloob-looban. Sa series po na ito ay pahapyawan lamang po natin yung mga nabalikan natin sa EMI, schooling nung first year tayo. 3 bagay po ito, the creation of man, the fall of man, the redemption of man. The creation of man, one of the primary doctrines in theology is what you known as biblical anthropology. Alam po natin yan. Pag sinabi pong biblical anthropology, it means the doctrine of man based on the teaching of the Bible. Sabi rito, biblical anthropology, ang ibig sabihin nito ay ang doktrina ng tao batay sa turo ng Biblia. At ang biblical anthropology daw po, ang coverage po nito ay ang creation of man, the fall of man, and the redemption of man.
At mayroon daw pong dalawang conflicting views o magkabanggang kaisipan na may mga tao na naniniwala sa evolution. Noon po kaming high school, pinag-aralan namin yung evolution. Pero ngayon, nung kami nagtuturo na dyan sa elementary, high school, hindi na raw po tinuturo. Purihin po ang Panginoon. At sabi rito, ang evolution, at meron din namang naniniwala sa creation. Evolution, ano raw po ba yung evolution? Sandali lang po ito. It is a scientific theory that proposes that a man evolved from monkeys over a period of 65 million years. Yan po ang pinopropose ng evolution. The theory of evolution was most famously formulated by Charles Darwin in 1859. Famous po yan noon. At yan po ay napag-aralan ko rin. Na nung di pa ako Kristiyano, parang na-hook din diyan. Kasi kitang-kita natin kung paano nag-evolve ang tao. Di po ba? Kasi lalo na noon, yung mga Java man, yung sa caveman, talaga siguro doon ako nang galing. Pero hindi po. May mga tao naman po na talagang naniniwala sa creation. At nung ito po ay tinuro namin sa elementary, hindi na po nila alam. Ang alam nila, sila ay nilikha ng Diyos. Amen po. At sabi, yung creation naman, sabi rito, naniniwala sa creation, it is a biblical truth that assert that man was created by God as taught in the Bible. Narito no pa tayo. Ang basihan po ng creation ay hindi theory lang. Kung tayo ay nag-eksperimento, ano ba theory mo? Ano ba yung hypothesis mo? Walang specific. Ang basihan po ng creation ay hindi theory. It is a biblical truth based from the Word of God, the Bible. At narito po ang tanong, what do you think? Did you come from monkeys or we were created by God? Okay. Siguro alam naman po sa ating maniniwala na siya'y galing sa unggoy. Di po ba? Itaas nga po ang kamay ng mga naniniwala sa unggoy. Okay, ito po ba itaas natin po ang ating mga kamay na naniniwala tayo na tayo ay nilikha ng Diyos. Taas na po natin kamay. At itong mga kamay na to, palakpakan nga po natin ang ating manlilikha. Ang sabi ng Isaiah 43:21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Purihin po ang Panginoon. At wala naman po talaga, hindi po talaga tayo maniniwala sa ganyang katuruan. Ang sabi kasi sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung pinaniniwala mo sa puso mo, ikaw yun. Kaya kung naniniwala sila, na sila ay galing sa unggoy nga sila. Kaya aware po tayo. At salamat sa Panginoon, tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya nga po, ang mahalagang paniwalaan natin ay tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa taglay natin. Ang taglay po natin kasi yung wangis at larawan ng Diyos. Amen po. When we say the creation of man, it is important to highlight this point. Man was created by God. At nilikha ng Diyos ang tao katulad niya. Genesis 1:26, then God, Elohim, si Elohim po ito, said, let us make man in our image, in our likeness. At ang word po na God o yung Elohim here is, the original Hebrews po ay
plural po ito, yung Elohim. At nag-usap ang Elohim, the God the Father, God the Son, yung the Holy Spirit. Naniniwala po tayo na ang plurality sa verse na ito ay tumutukoy sa Trinity. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Why so believe? Why we believe so? Bakit ba tayo maniniwala? Dahil ito po ang patotoo ng Scripture throughout the pages in the Bible from Genesis to Revelation. Ipinakikilala po sa atin ang tatlong persona ng Diyos, hindi po tatlo ang Diyos. Isang Diyos na may tatlong persona. God is a triune God, so is man is a triune being. Di po ba? Okay. Ang sabi po dito, God is a triune God, so is man is a triune being because we were created in the image and the likeness of God, and since God is a triune God, and man was created in His image, in His likeness. Ito po yun. Yan po yung diagram. Ayon sa pagkakalikha sa atin, kaya ang man is a triune being. The triune being. Mayroong isang Diyos, may God the Father, Father, Son, Holy Spirit, pero iisa. Ang man naman, mayroong spirit, mayroong soul, mayroong body, pero isang man. So, kitang-kita po natin yung likeness at yung image ng ating Diyos. Pero ang salita raw pong person is the nearest word to describe the identity. Sabi po ng mga scholar, wala daw pong eksaktong salita ang persona. Para daw po mailarawan natin kung anong ibig sabihin ng kasulatan. Kasi hindi talaga natin mag-grasp, hindi natin ma-comprehend yung dunong ng Diyos. Kaya ang nearest po, the word to describe the identity ng God, yung person. God the Father, Son, the Holy Spirit. At narito po ang tatlong supporting verse. Sabi rito, Matthew 28:19, Go ye and make disciples of all the nations, by baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nakita po natin yung triunity and the Trinity. Di po ba sa verse na ito? 1 John 5:7, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Ngayon naman po, tingnan natin ang triunity ng man. Spirit, okay. 1 Thessalonians 5:23, ang sabi rito, For there are three that bear record in heaven. 1 Thessalonians. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and the soul and the body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, kitang-kita po natin yung triunity ng man. At maliwanag po sa Biblia, ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay katulad ng wangis ng Diyos. God is a triune God, so is man is a triune being. Ang tawag daw po diyan ay trichotomy. Yan. Napag-aralan na po natin yan, di po ba? Okay. Trichotomy. Meaning that that man was created like God. God is a triune God, so is man is a triune being. So, nakita po natin yung likeness at yung image ng God. Okay, number 2, the fall of man. Okay, and the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. Verse 17, But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely po ba? Surely
Totoo, agad-agad. Agad-agad mamamatay. At sabi rito, may dalawang puno. Alam na po natin ang kwento, ha? Sandali lang po ito. May dalawang puno sa gitna ng hardin. Ito ay punong kahoy ng buhay at isang punong kahoy na nagbibigay ng mabuti, yung kaalaman ng mabuti at masama. Ang sabi ng Diyos sa lalaki, lahat ng bungang kahoy o bunga ng punong kahoy sa hardin ay malaya mong makakain. Pero mahigpit naman ding ipinagbawal ng Diyos na kainin ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak mamamatay ka. Alam na alam po natin ang kwentong ito at dito po bumagsak ang tao. The fall of man. Kinain ng tao ang forbidden fruit. Ano ang sabi ng Diyos? Kapag kinain mo ang forbidden fruit, ikaw ay tiyak na mamamatay. Siguradong mamamatay. Kailan sa araw na yon? Bukas ba? O sa isang linggo ba? Ora mismo. Agad-agad. Ora mismo. Agad-agad patay ka. Man died on that day. Pero ano ang namatay sa tao? Okay. The man did not die in his body. Noong nakain na niya ang bawal na puno, hindi naman siya agad natumba at bumula ang bibig. Di po ba? Ala po sa kwento yon. Actually nga, sa totoo nga, 930 years pang nabuhay si Adan. Ba? Long life, no? Di po ba? At yun po ang inaano natin. Ako yung malakas, malusog, masigla, mabubuhay ng mahaba. Di po ba? Si Adan ay 930 years pang nabuhay. At noong makain ang bawal na bunga, nagpatuloy pa rin ang tao. May isip, may damdamin, sanay gumawa, sanay mag-invent. Inventor na po sila. Hindi po sila creator, ha? Iba po yung inventor sa creator. Kasi yung creator from nothing, di po ba? Nakagagawa sila from nothing. Pero yung inventor, meron ng gagawin, meron ng means. Kailangan, kung gusto mo gumawa nitong pulpito na ito, kailangan mong mag-produce. Yun po, nag-invent na ang tao, marami ng, mayroon pa rin silang senses, kaya hindi sila namatay. Noong makain ang bawal na bungang kahoy, nagpatuloy pa rin sila. Hindi namatay ang tao sa kanyang kaluluwa dahil tatlo ang komposisyon ng kaluluwa. Di po ba tatlo? The mind, the emotion, and the will. Kahit nakain na ang bawal na bunga, functional pa rin po ang isip ni Adan. Man did not die physically, man did not die in his body, man did not die in his soul. Ang pinakamalungkot po, and the truth is, man died in his spirit. And man cannot no longer commune with God. Yun po ang masakit Nawalay sila kay Yahweh. At nagkaroon ng separation. At doon sinabi ng God, Adam, where are you? Separation. Dahil ang tinutukoy niya ay death ay spiritual death. Ito po ang tawag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Efeso 2:1, kayo'y nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay po ang tao. Malayo sa Diyos. Dahil nagkaroon ng spiritual death, dahan-dahan ng mamamatay ang tao sa kanyang kaluluwa. Kaya nga pumasok na yung mga maling kaisipan, pagkamuhi, pagkainggit, pumasok na rin po ang pagpatay. At sino po ba yung unang murderer? Trending po yan nung unang panahon. Di po ba? Pinatay ni Cain si Abel. Paano siya natuto? Wala namang nagturo sa kanya. Nature na po. Pumasok po kasi ang kasalanan. Dahil sa masamang kaisipan, dahil sa inggit, sa makatuwid, ang kaluluwa ng tao ay nagsisimula ng mamatay. Dahil namatay ang espiritu at hiwalay na sa Diyos. And eventually, spiritual death brings
physical death. Dumating ang panahon na si Adan at si Eva ay namatay na rin po. At lahat ng tao sa sanlibutan ay namamatay na rin. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. After the fall of man, binanggit po ito ng Diyos sa Genesis 3:19. Hindi daw po ito kasama sa layunin ng Diyos sa tao, na ang tao'y mamatay. Pero binanggit yan ng Diyos, dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Atin po namang pag-isipan ang quote na ito. Sabi po dito, when you cut a tree, ayan, the part that is cut doesn't dry out, right again, di po ba? But eventually, it will, because the flow of life is cut off. Kapag pinutol mo ang isang puno, ang bahagi ng pinutol ay hindi agad natutuyo. Unti-unti lang po yang natutuyo. Ang dahon, siyempre matutumba, ang dahon matutuyo at patuloy nang matutuyo yung sanga. Dahil wala na ang daloy ng buhay. Wala na yung sa ugat eh. Kaya naisip ko po rito yung tusong matalinong matching. Yung matching, di po ba nakakuha sila ng puno ng saging. Sabi ng unggoy, gusto ko yung punong sige, hatiin natin. Hinatiin ni Pagong. Yung Pagong, yung ginawa? Yung ugat, ang tinanim. Yung unggoy, tinanim niya yung puno. Maya-maya, lanta na. Siguro 1 linggo lang. Ganun po yun. Siningit ko lang po. Noong nilikha ng Diyos ang tao, namatay ang tao spiritually cut off. At dahil wala na ang daloy ng buhay sa tao, ang tao ay dahan-dahan nang natuyo. Kaya wala na pong buhay. Kaya ang mga taong wala ng buhay, wala kay Kristo ay walang kabuhay-buhay. Meron po silang natural life, yung bios. Pero wala silang spiritual life. Ano yon? Yung sowe. Kaya, saan hinahanap ng tao ang buhay? Sa bisyo, sa kaibigan, sa kasayahan, sa relasyon, di ba? Sa takbo ng mundong ito, naghahanap ang tao ng buhay. Ang taong hiwalay sa Diyos ay walang kabuhay-buhay. Ang sabi ni Jesus sa babaeng nakausap niya sa balon ni Jacob, babae, ang lahat ng umiinom ng tubig sa balon na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailan pa man. Yung babae, nakatagpo niya ang tubig ng buhay at kailanman hindi na po siya nauhaw. Sapagkat si Jesus ang tubig ng buhay, ang sino mang uminom sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Ang wika ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang kumain sa akin ay hindi na magugutom. Ang wika ni Jesus, ako ang liwanag ng buhay, ang sino mang lalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman dahil si Jesus ang liwanag sa kadiliman. Amen po. Si Jesus ang buhay, si Jesus ang liwanag, si Jesus ang living bread, siya lamang at wala ng iba. Purihin nga po natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Okay. Ngayon po yung pagdaloy, yung sequence ng pagbagsak ng tao, ano po ang unang bumagsak sa tao? Spirit. At pagkatapos, nag-uumpisa na po yung soul at ang kanyang body. Unang namatay, espiritu, dahan-dahang namatay ang kaluluwa hanggang tuluyan ang mamatay ang katawan. At nasusundan po natin yan. And last is the redemption of man. Ang redemption of man, nagsisimula din po yan sa spirit, sa soul and body. Redemption of the spirit, we call this regeneration. Alam na rin po natin yan. Ano ba yung regeneration? Is the act of God by which a spiritual dead person is made alive by the Holy Spirit.
made alive sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ay nabuhay na muli. Yan ang tinatawag po natin ngayong born again. Okay. At sabi nga, John 3:6, flesh gives flesh. Okay. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Okay, sabi rito, ang pinanganak sa laman ay laman niya, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Ito po ay imperative. Pag sinabing imperative, utos. May ano po yan? It must be born again. Hindi po ito optional. Ang born again, sabi rito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. It is imperative. Ito po ay utos na kailangan kang ipanganak na muli. Kapag ang tao ay na born again, what is made new is His Spirit. At nagsisimula po ito sa loob. Kaloob-looban mo, ang spirit mo ay magiging bago because of regeneration. Noong pong sa redemption of man ay nagsisimula sa spirit din. Kailangang ma-born again ang tao. At mula po sa spirit, pupunta sa soul. Ang tawag po dyan ay sanctification. Yan. Alam din po natin yan. Ito yung dahan-dahan ang pagbabago ng iyong kaluluwa. Kung paanong dahan-dahan namatay ang kaluluwa, dahan-dahan ding nabubuhay ang kaluluwa. Ang espiritu ay biglang nabuhay. Split seconds lang po yan. Once na tinanggap mo si Christ as your Lord and Savior, totoong-totoo at nanampalataya ka, tsak. Kung paano ang sa Garden of Eden ay namatay, surely die. Pero pag tinanggap mo ang tinapay ng buhay, ang bunga ng buhay, surely alive. Di ba? Born again. Ang espiritu ay biglang nabuhay kung paano ang kaluluwa ay biglang namatay. Separated from God. Kung na-born again ka, ang tao, all of the sudden, buhay, connected agad kay God. Connected agad ang espiritu mo. At yung espiritu na yon ang sumasamba sa Diyos. Kaya ang sabi nga, worship Him in spirit and in truth. Born again na. Sanctification ay mababasa po natin sa 2 Corinthians 3:18b, are being transformed into the same image from glory to glory. May process po. Process. The Greek word po na ginamit dyan ay metamorpho at napag-aralan natin yan, ang tunay na pagbabago. Pag may metamorpho po, kailangan din ng anakaino kasi kailangan ma-renew. Ang ating mind, soul na po tayo, nasa soul tayo. Ang ating mind, kailangan po natin ay Word of God. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para itong mind na ito ay ma-align sa lahat ng plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? And last is, so yung sanctification, alam natin yan, process yan. Okay, the glorification. O, ito naman po, hindi pa mangyayari. Kasi pag nangyari to, kaharap na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Bibigyan po tayo ng bagong katawan, glorified body. Wala na po yung rayuma, wala na po yung naninigas natin. Paggising natin, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng muscle ko, ang sakit ng dibdib ko, may diabetes. Lahat may sakit. Lahat may kapintasan. Hapong-hapuna pagdating ng hapon. Hapuna. Pag makikita mo, mister mo, napapagod ka na agad, gusto mong maupo na at siya na ang magtrabaho. Ganun po kami. Pag may nakikita kang
sige na, ikaw na. Nahahapo ang katawan na ito. Pero sa glorification, isang katawan na walang kapintasan, hindi na nahahapo, malakas na katawan, walang sakit na nadararama, maganda, wala nang kulubot, isang katawan na perfect, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin po natin yung diagram. Meron ba? Isa pang diagram dito. Yung spirit, yan po. Yung spirit na yan ay born again na. Wala na po yung hindi na po yan nagkakasala. Hindi na nagkakasala kailanman. Righteous na po yan. At wala na po tayong problema dyan. Yung soul lang talaga, eventually, nasa process dahil. Dahan-dahan niyang binabago. Kaya, intindihin po natin. Minsan kasi talaga, yung soul na yan, salbahe pa. Yung soul na yan, nakagagawa pa at nakakaisip pa ng kung ano-ano. Di po ba? Yung soul na yan, nakakapagsalita pa ng masasakit na mga bagay. At sabi nga, kahit daw matuwa at magising, ang sabi ng bibig, puto seko, puto bongbong, puto kutsinta. Di ba? Ganyan. Yan po ay natural po. Kasi binabago pa tayo. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Kaya bawal ang judgmental. Makita mo yung kapatid mo, ba't ganun si O, tinichismis na. Di ba? Soul. Nakakapag-isip pa rin po yan ng masama. Nakakapagsalita pa rin ng masama. Ang tagal magpatawad. Di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, 1 linggo na lang siya kung magpatawad. Pagkatapos nun, wala na. Di ba? Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. That soul. Ganyan. Kaya hindi pa po tapos ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon sa buhay natin. At yung body naman po, hanggang sa dumating ang araw ng pinakadakilang araw, that you think like Christ, you feel like Christ, you act like Christ. Yan po ang glorification. May plano po ang Diyos sa kanyang mga anak. Napakaganda po ang plano ng Diyos sa buhay natin. At salamat po sa Panginoon. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. Branded po tayo. Ala lang nyo branded tayo. Hindi lang dyan galing sa ukay-ukay. Dyan sa may, hindi ka binili ng ganyan sa ganyan lang. Binigyan, branded ang kaloob-looban natin, ang pagkatao natin. Ano po ang mangyayari? Then a new life has begun. Pumasok si Zoe, the Spirit of God. Ang Espiritu mo, nagkabuhay. Ito na po. Dito po magsisimula na maapektuhan ang iyong soul. Kaya may pagbabago Eventually, when we see Jesus face to face, our body will change in the twinkling of an eye, and it will be changed to be like the body of Jesus Christ. Amen po. At kailangan talaga po namin born again. Born again po. Ang atin pong, narito po yung isang tanong. May tanong po rito. If you are made new inside, how do you show it outside? Bago na po tayo, tanungin po natin sarili natin, bago na nga po talaga ako? O bago lang sapatos ko? May bago lang ako. Bago ka na ba? Bago ka na ba sa loob? How do you show this new life from your spirit to your soul and to your body? At narito na po ang ating life application ba? Tapos na. Tapos na agad Ito po. If you are made new inside, how do you show it outside?
live out your new identity in Christ. Ano ba yung new identity ko? Your new identity, ang sabi, you are perfectly loved by God, you are completely forgiven, you are righteous and holy, you are a child of God. Yan po ang, righteous and holy, you are a child of God, you are a child of God. Yan po yung bago nating identity na dapat nating ipakita. If you are perfectly loved by God, and begin to love others. Di po ba? Remember that the Bible says, love, hindi ba? Ikaw ang unang inibig ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Sapagkat tayo walang pag-ibig. Wala tayong ibig. Ibig lang natin, magtampisaw sa ano. Yun lang. You begin to love others. And if you are completely forgiven, start forgiving people. Huwag tayong magtanim ng kamote sa puso natin. Bunutin po natin yan. Pabunot natin. Magpatawad po agad tayo sapagkat pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Completely po, hindi po kapraso lang. Patatawarin kita kung hindi po yun, gift. Kasi po yung forgiveness ay free gift po yan. Ay, patatawarin kita kung ganyan kung may gagawin ka. Kung ikaw ay, basta may kung. Hindi po. Binibili. Binibili mo po yung kapatawaran ng kaibigan mo. Ang forgiveness po ay completely. Yan po ay ibinibigay. Next, if you are righteous and holy inside you, let us begin no to temptation. Diba? Say no to sin and live holy and righteous. No to sin. Dahil hindi naman tayo aso na kapag kasumo ka, di ba gano'n ng aso Kapag meron lusak ay nalusak tayo, di ba maghuhugas tayo. Pag dumaan na naman tayo, dadaan na rin din ba rin tayo doon? Hindi na, di ba? No na. Iiwas na tayo. Di po ba? You are righteous and holy. Next is, if you are child of God, live differently. Kakaiba ka different ka na. Hindi ka na ikaw ay ibang tao na. At ito po ay para din sa mga kabataan at saka sa may minamahal na hindi pa, sabi nga, don't marry the devil. Huwag ka pong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. At kaya kung tayo may mga anak, kasi nga, child of God ka Pero, masakit po ba? Anak ka ng Diyos. Imagine mo, magiging lifetime partner mo, kasama mo. Gusto mong magsimba, ayaw niya. Gusto mong magbasa ng Biblia, ayaw niya. Maligaya ba kayo doon? Anak ka ng Diyos. Kung kayo ang magkakatuluyan. Gusto mong maglingkod, ayaw niya. Masaya ka ba doon? Anak ka ng Diyos. You are a child of God. Binili ka ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At marami na pong tayong testimony na nakita na kapag ang isang anak ng Diyos ay nag-asawa ng hindi Kristiyano, talaga pong battle. At kung ang gustong-gusto mo talaga siya, di evangelikaw mo, di ba? Dalhin mo sa church. At salamat sa Panginoon, marami na po na yung ganyan. Amen po ba? At kung talagang siya'y para sa iyo, ang Diyos po ang gagawa niyan. At marami na pong ganyan. Ngayon po, may pastor na, sila yung mag-asawa, may church na rin sila. Sabi nga nung isang patuto, mayroon din pong isang na, sabi ng isang kabataan, basta ang gusto ko,
Inano po niya, inalain po talaga niya sa isip niya, binigay niya sa Panginoon. Kailangan, Lord, hindi po kailangan hindi ka talagang, iyon talaga ang partner mo, iyon talaga ang design ng Diyos sa'yo na ang magiging mapapangasawa mo ay Kristiyano. Kaya yung kabataan na ito, gusto niya ang talagang gusto ko po ay Kristiyano. Ngayon po, asawa na siya ng pastor. Takot po siya yung bata na ito Ayaw niyang magpaligaw sa hindi Kristiyano. Mayroon naman po, matanda na, 32 years old, nag-asawa. Bakit, Beka, hindi ka ba nag-asawa? 32 years old ka na, hindi ka na magkakaanak niyan. Sabi, gusto ko po Kristiyano. Hayaan niyo po na siya ang pumunta sa bahay ko. Sabi ng iba, hindi yan Kristiyano. Pero ang sabi ng Lord, marunong ka pa siya sa Lord. Kailangan Kristiyano. At ngayon po, magkasama na silang gumagawa sa ubusan ng Lord. Tandaan po natin, tayo mga nanay, and may mga anak ko, talaga pong mahirap, battle sa amin. May isa po dyan, salamat sa Panginoon, LDR po sila. Pero Kristiyano rin po ang napangasawa niya. Sumasamba, sabay sumamba sa Lord. Di ba ang sarap? Hallelujah. Okay lang kung di ka Kristiyano Okay lang. Pero anak ka ng Diyos. Pero ang Christian, anak ng Diyos, nananahan sa iyo ang presensya ng Diyos, brother and sister, mommy, daddy, lolo, lola, pag-pray po natin ang ating mga kabataan. Pag-pray natin ang ating mga kabataan. At mga anak, manalangin kayo sapagkat mayroong inilaan ng Diyos na partner para sa iyo. Amen? Amen? Praise the Lord. Live out your new identity in Christ. Number 2 is, show your new nature to those around you. Ano ba yung new nature natin? Sabi rito, 2 Peter 1:4. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Sabi nga, show your new nature to those around you. Ang new nature mo ay nasa loob mo. Walang nakakakita noon. Iyon yung relationship mo sa Diyos. Kasi ang Spirit ang may new nature. Yung Spirit ang partakers of God's divine nature. Napakabuti po ng Diyos. Praise the Lord. Sabi rito sa Tagalog, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalagang mga dakilang pangako. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang Diyos ay nagbigay ng mga pangakong hindi lamang basta pangako, kundi mahalaga at dakila. Ang mga ito ay may napakalalim pong kahulugan at walang kapantay na halaga. Binigay sa atin katulad ng kaligtasan, binigyan tayo ng kaligtasan, kapatawaran, bagong buhay, at ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos ibinigay po sa atin. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas tayo sa kabulukang nasa sanlibutan ito dahil sa masasamang pagnanasa. Ang world po ay corrupted na at unti-unti nang nabubulok. At purihin ang Panginoon dahil binigyan po tayo ng mga pangako ng Diyos. Habang tayo'y namamayan dito, mayroong banal na Espiritu na sa atin ay nag-aalaga, nagtuturo, ating matulunging kaibigan upang tayo ay hindi ibig sabihin, masalina ng korupsyon ng mundong ito. At
Ang mga pangakong ito ay hindi lang para sa aliw, kundi para sa kalayaan natin. Tinutulungan po tayo ng Diyos na makatakas mula sa pagkasira ng kasamaan ng mundo, lalo na ang masasamang pagnanasa na sumisira sa ating spiritual na buhay. Natural, kasi nasa mundo tayo eh. Yung soul pa natin, yun po kasi ang inaayos pa ng Lord. Kaya nariyan ang banal na spirito na ating gabay at patnubay upang maging kabahagi tayo sa likas ng Diyos. Biruin mo yung nature ng God, binigay din sa atin para tayo ay proteksyonan sa corrupted world na to. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Isa po ito sa pinakadakilang layunin ng mga pangakong ito, na tayo'y magkaroon ng bahagi sa likas ng Diyos. Ibig sabihin, sa kabanalan, pag-ibig at katuwiran. Habang naririto tayo, ika'y banal. Ika'y beloved. Beloved ka po ng God. Ikaw ay may katuwiran. You are righteous. At sa pamamagitan na ito, paano natin nakamit to? Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay binago na upang maging katulad niya. Ang mundo ay corrupted, and the only way for you to escape the corruption of the world is by God's divine nature inside you. That's why, sabi nga ni Apostle Peter, we become partakers of God's divine nature, and having that inside your born-again spirit, you can escape the corruption that is in the world. Protektado po tayo ng ating Panginoon. Ano ang gagawin natin? So live differently around you. Hindi po naghahanap ang tao ng taong perpekto sa panahon na ito. Naghahanap po ang tao ng different people. Kakaiba ka eh. Iba ka na. Kakaiba ka. And you are different person inside. Live differently around you. Iba ka na. At iyon ang hinahanap ng tao. Last is, matatapos na po tayo, live in your new hope in Christ. New hope. May bago kang pag-asa kay Kristo, huwag mawalan ng pag-asa. Never lose hope, no matter what. You have a new and living hope inside. Never give up. Your new hope cannot and will not fail. That is Jesus, our living hope. Never give up. Kahit ano, gaano kadilim ang gabi na dumarating, pagsubok, malakas ang bagyo, maraming suliranin, maraming pagsubok, titigil din po yan. Kung may gabi, may liwanag. Never lose hope. Bakit? Grace is greater than all. 1 Peter 1:3, sabi rito, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang ating Diyos Ama dahil sa laki ng habag niya sa atin. Binigyan niya tayo ng isang new life sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Inilibing na ni Jesus yung lahat ng ating kabulukan. Sinama na niya doon sa kanyang libingan. At siya mismo ang naging kasalanan. Tinubos na po tayo ng ating Panginoon. Kaya purihin lang po natin ang ating Panginoon, Jesus Christ, our living hope. Ang sabi nga, praise the one who set me free. Hindi po ba? Death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Last but not the least, number 4 is,
serve your new purpose in life. Ba, ito masarap. New purpose. Ito po maganda. Nung born again tayo, di ka lang nabigyan ng new life, new identity, new nature inside, new hope, meron ka pa rin pong new purpose. Ang purpose na to ay it is written in the Word of God. Nakasulat niyan, sinulat din yan ni Lord. Mga, sabi rito, Ephesians, meron ba? May verse ba? Sabi rito, it is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Jesus Christ. And long ages ago, nung panahon pa matagal na, sinulat na may plano ang Diyos sa'yo, that we should spend these lives in helping others. Sinulat na po. New life mo ay tutulong tayo. Hindi ikaw lang, sabi nga nun sa mga quote nung araw, nung high school ko, ako, no man is an island. Di ba? Alam niyo yun, di ba? No man. Kailangan mo ng katuwang, kailangan mo ng others. Hindi lang ikaw. Ang Diyos mismo ang gumawa sa atin kung ano tayo at nagbigay sa atin ng mga bagong buhay mula kay Kristo. At matagal ng panahon at na nakalipas ay binalak niya na dapat nating gugulin ang mga buhay na ito sa pagtulong sa iba. That is your new purpose in life. You don't live by yourself anymore. Diba? Hindi na po sarili natin lang iniisip natin. Iba naman. Ang question is, what could be the best help you can give others? Ano ba ang question? Ano ba yung the best na maitutulong mo sa iba? Oo, marami ka pong magagawa, lalo na kung mayaman ka. Lalo na kung ikaw ay mataas na tao, may kapangyarihang tao, marami ka. Pero ano ba yung talagang the best? Ano ba talaga yung dapat mong i-offer sa Kanya? Di ba? Ito po yung answer. Above all, give them Jesus. Everything else will fall into place. Above all, give them Jesus. Sa lahat ng bagay, si Jesus ang ibigay mo sa kanila. Ito ay isang paalala na ang pinakamahalaga sa lahat. Higit pa sa tulong, kaalaman, pera, opinion mo, si Kristo mismo. Bakit? Si Jesus ang tagapagligtas. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, maging ang ating kapwa, hindi natin kaya dahil sa ating kasalanan. Sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Next, si Jesus ang tanging pag-asa. Sa gitna ng gulo, sakit, kabiguan, stress, depresyon, walang pag-asa, ang tanging mong ibigay si Jesus. Si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at layunin sa buhay. Isa pa, si Jesus ang pinagmumula ng buhay. Ang isang pusong nakakakilala kay Kristo ay nagbabago mula sa loob. Hindi panglabas na solusyon, kundi panloob na kaligtasan ang kailangan ng isang taong ito. Jesus, above all, give them Jesus. Kaya sa pakikitungo natin sa iba, maging sa anak natin, maging sa asawa natin, maging sa kapwa natin, kaibigan, estudyante, mahal sa buhay, ang pinakamabuting maibigay natin ay si Jesus. Kasi si Jesus ang Word of God. Amen po? Next, everything else will fall into place. Lahat daw ng iba ay maaayos. Di ba?
Kapag nasa sentro na si Jesus, doon lang tunay na nagkakaroon ng kaayusan. Ang puso ay nagiging payapa, ang desisyon ay naaayon sa kanyang kalooban. Ang relasyon, direksyon at pangarap ay naaayos ng ayon sa plano ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang magiging perpekto na agad ang lahat, pero nangangahulugang nasa kamay na siya ng Diyos at ang bawat bahagi ng kanyang buhay. Kaya kahit na may pagsubok siya, may katiyakan siyang may mag-aayos ng kanyang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kapag ang lahat ay nagugulo na, ibigay natin si Jesus. Kapag wala na tayong sasabihin sa Kanya, Word of God, ibigay natin. Ang Panginoon, kapag gusto mong tumulong ng totoo, dalhin mo sila kay Jesus. Dahil kapag si Jesus ang sentro, ang lahat ng iba ay susunod sa ayos sa pamamagitan ng Panginoon. Maaayos dahil ang Diyos mismo ang mag-aayos niyan. The grace, ang grace mismo ang gagawa. Wala nang effort. Above all, give them Jesus. Why? Kasi everything else will fall into place. Si Jesus ang tinapay ng buhay, ibigay natin sa kanila. Si Jesus ang tubig ng buhay, ang tao po ay uhaw sa maraming bagay. Uhaw sa kapangyarihan, sa posisyon, kamunduhan, hindi kontento ang buhay, give them Jesus. They need Jesus. Jesus, si Jesus ang tubig ng buhay, si Jesus ang tinapay ng buhay, siya ang liwanag ng buhay, siya ang kompas ng buhay. Sapat na po si Jesus. He is more than enough. Jesus Christ, the living hope. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At ang ating pong life application, live out, sabay-sabay nga po nating basahin. Okay nga po, kayo nga lang po muna. Life application. Number 1, Number 2, Number 3, Number 4, life application, live out your new identity in Christ. Show your new nature to those around you. Live in your new hope in Christ. Serve your new purpose in life. New identity, new nature, new hope, new purpose. Why? Because you were given new life. Amen po? Big idea is, in Christ, I am a new person inside. To God be the glory. Amen. Praise God sa napaka mabiyayang mensahe. Tayo po ba ay na-bless sa ating pong narinig na mensahe? Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Ano? Talagang tayo ay pinagpala, hindi lang sa ating inner being, but rather including yung ating pong physical being. Kaya naggagandahan yung mga nandito, di ba? Kasi talagang nagre-reflect yung kung ano yung ang ating inner being. Mga kapatid, habang pinamimigay ang ating pong mga elements ay I just want to share lang po about sa story ni Jacob. Mga kapatid, kung ating pong natatandaan, ang tatay po ni Jacob ay si Abraham. Tama po ba? Ayan. Mga uma-attend ng Bible, mga magagaling na yon yung Sunday school.
So, alam niyo po, may time na kung saan yung pangalan na Jacob ay pinalitan, niyo ba, ng ating Panginoon. From Jacob, naging Israel. Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 35. Nandun po yung storya na yun. Pero, alam niyo po, ang Panginoon na kahit na yung doon ka pa, doon sa old nature mo, kasama mo na ang Panginoon eh. Hindi ka na niya pinabayaan. Kasi nga, nirecover ka niya eh. Di ba? So parang kahit doon sa lugar na kung saan ay hindi ka pa kanais-nais, ikaw ay minahal na ng Panginoon. Di ba? So parang kahit yung Jacob, ang Jacob is deceiver. Di ba? Deceiver yung ibig sabihin ng pangalan niya. Pero still, ang Panginoon ay nasa kanya. Sabi sa Genesis 35 verse 3, "Then let us arise, go up to Bethel," sabi ni Jacob, "so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress." Mga kapatid, even though na hindi pa napapalitan yung pangalan ni Jacob to Israel, ang Panginoon dinidinig na yung ating panalangin. Amen? So parang ganun kabuti yung ating Panginoon. "And has been with me," sabi ni Jacob. Ang Panginoon ay nasa kanya, even sa kanyang ganoong kalagayan. At tutuloy natin yung storya. Sabi dito sa verse 35, sa chapter 35 verse 9, sabi niya, "God appeared to Jacob again when he came from Padam Aram and blessed him. And God said to him, 'Your name is Jacob. No longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name.' So he called his name Israel." So tinawag na ng Panginoon si Jacob na Israel. "And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nation shall come from you, and kings shall come from your own body." At ito po ay nagkatotoo. Dumami nga ang lipi ng Israel at hari ang mga nagmula rito. Even up to now, alam natin kung gaano ka-bless ang bansang Israel. Alam natin yung Facebook nang galing sa Hudyo, mga kapatid. So, ganun, pag ang Panginoon na nangako sa'yo, for sure, ito ay magkakatotoo. Amen? So, ilang libong taon na ito. Pero up to now, natatamasa pa rin ng mga Hudyo yung pagpapala galing sa ating Panginoon. "The land that I give to Abraham and Isaac," sa verse 12, sabi dito, "I will give to you, and I will give the land to your offspring after you." Then God went up from him in the place where he had spoken with him. And Jacob, ito yung aking point, "And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it." Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, every time na tayo ay nagpa-partake nitong bread, nitong breaking of bread, mga kapatid, we are doing the same thing that Jacob did thousands of years before. Ang sabi dito, si Jacob nag-poured out ng drink offering. And what is that drink offering? It is a drink offering wherein isineselebrate yung tagumpay na natamasa ni Jacob noon. Okay? Na siya ay na-transform from Jacob to Israel. And in the same manner, mga kapatid, tayo din na binago ng Panginoon. Di ba?
from this kind of person to this kind of person right now. Doon sa pagiging condemned, and right now, hindi ka na condemned. And doon sa pagiging, di ba, sinumpa, at ngayon, ay charito ka na. Di ba? You are blessed and highly favored. At kaya natin ito ginagawa kasi we are reminding ourselves doon sa ginawa at tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Di ba napakagandang privilege po para sa ating lahat. At katulad din ni Jacob, kaya ito po ay ating gagawin at aalalahanin. Amen. Tayo po ba ay ready na? Yes, kung tayo po ay ready na, hawakan po natin yung ating pong tinapay. At alalahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. On the night He was betrayed, mga kapatid, kinuha niya yung tinapay at sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na inahandog ko para sa inyo. Gawin po natin. Kainin po natin sabay-sabay. And in the same manner po, hinawakan niya yung cup. And Jesus said, this is my new covenant in my blood. And as often as we drink from this, we remember His death and His second coming. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong bugbog na katawan. At dahil nga po dito sa bugbog na katawan na ito, ang lahat ng aming karamdaman ay iyong dinala sa krus ng Kalbaryo. At ito po'y pinagaling na, Panginoon. Salamat nga po sa dumanak mong dugo. At dahil dito, Panginoon, ang aming kasalanan, past, present, and future, ay dinala mo na sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ngayon ay righteous. Kaya kami ngayon ay blameless. Kaya kami ngayon ay holy. Panginoon, it's all because of what you did on that cross. Salamat, Panginoon, dahil ginawa mo ito para sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Ama. At dahil nga dito, tinawag mo kaming charito, blessed and highly favored. Salamat, Ama. Ito nga po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, tayo po idadako sa isang pagsamba, ang ating pong pagkakaloob. Nais ko lang pong basahin sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 7 hanggang sa sumusunod. Una, sabi po rito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Una po yon, magpapasya po kayo. Hindi po kayo pinipilit. No? Kung ano po yung bibigay nyo, pasya po niya yan. At sabi doon, sa pagbibigay natin sa Panginoon, ito po ay maluwag sa kalooban. Masaya po kayong magbigay. Sino po sa iyo masaya magbibigay? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Yung kasaganaan ay galing sa Diyos. At sabi doon, pasasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, masagana kayo. At ang kasaganaan na yan ay galing po sa Panginoon. At higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. May purpose yung atin pong pagbibigay para makatulong at kung paano tayo pinasasagana ng Diyos ay tayo po ay makakatulong at magagawa natin, sumasagana po tayo sa mabuting bagay. Tulad ng nasusulat, siya ay masagana nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain.
ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong mabubuting gawa. Ano, yung kasaganaan ay ang Diyos po ang nagbibigay, yung binhi, ibig sabihin ang lahat ng meron tayo, ang Diyos po ang nagbigay. Amen po ba? Naniniwala po tayo doon. Yung mga tinapay na meron tayo, yung nakakain natin, ano man ang meron tayo, ang Diyos din po yung nagbibigay ng binhi. Ibig sabihin, lahat ng oportunidad, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya wala ho tayong pwedeng ipagmalaki, kundi patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y sumasagana. Sino sa inyo naniniwalang kayo'y sasagana at sumasagana sa buhay? No? Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, kasaganaan ay nasa atin. Hindi po tayo humahabol sa kasaganaan. Ang kasaganaan ang humahabol sa bawat isa sa atin. Say amen. Amen. Sabi rito, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ganun po ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga tulong ng mga Kristiyano noong unang panahon ay dinadala sa mga tinutulungan. Ganun din po tayo. Unang natutulungan po natin ang gawain po ng Panginoon sapagkat nasusustina ng bawat isa sa atin ay nasusustina ang pangangailangan po ng kanyang iglesia para patuloy na mapalaganap ang mensahe ng biyaya. Ang paglilingkod ninyo, sabi nito, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila ay sa lahat ng ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos na nasa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Salamat po sa Diyos dahil bawat isa sa atin ay pinagpala at pinaburan. Amen po. Kaya lahat po ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos at lahat po ng ating pong kinakaloob, lahat po ito makakatulong para sa lahat. Amen po. Sige po, hawakan po natin ang ating kamay, ang ating mga kaloob.